Nagsimula ang pelikula sa Bighorn Ridge, Montana, kung saan ang masungit na matandang si Ellen Cole ay bumili ng gamot sa drugstore tapos ay bumili rin ng beer sa isang convenience store. Sa parehong tindahan, nahuli ng sheriff na si Winston ang dalagang nagngangalang Abby habang nagnanakaw ng chocolate at beef jerky. Dahil kamamatay lang ng ama niyang lasenggo at wala nang natirang pamilya, nagbabalak si Abby na lumayas. Ninakaw niya ang pagkain para may baon siya sa daan dahil wala siyang pera. Sa halip na arestuhin, naawa ang sheriff kaya pinakawalan siya nito at inutusan ang deputy niyang si Henry Dar na ihatid ang dalaga hanggang sa labas ng bayan. Sa daan, sinubukan ni Henry na makipagkwentuhan ngunit hindi siya pinansin ni Abby, kaya naman ibinaba na lang niya ang dalaga malapit sa isang gasolinahan. Sa loob nito, napansin ng dalawang lalaki na sina Kyle at Dwayne na naghahanap ng masasakyan si Abby. Pinilit nilang isama ang dalaga kaya naman hindi ito naging komportable. Nang makita ito ni Ellen, sumingit siya at inalok si Abby na sumabay na lang sa kanya. Tinanggap ito ng dalaga, subalit sinubukan silang harangin ni Kyle at Dwayne. Sa laking gulat ni Abby, madaling napilayan ng matanda ang dalawang lalaki, kaya naman nagpasalamat siya bago sila umalis. Habang nasa biyahe, nalaman ni Ellen na susubukan ni Abby na makarating sa Mexico para makita ang Machu Picchu, ngunit kinurek siya ng matanda na ito ay nasa Peru. Sa halip na iwan sa highway, isinama ni Ellen ang dalaga sa kanyang rancho malapit sa isang construction site. Dahil naawa, ipinilit ni Ellen na magpakabusog muna siya at matulog ng maayos bago umalis. Bagamat nag-aalangan ay pumayag din ang dalaga. Matapos maghapunan, naging masinsinan ng kwentuhan ng dalawa. Ibinunyag ni Ellen na tinutulungan siya noon ng ama ni Abby sa bahay matapos pumanaw ang kanyang asawa. Ikinwento naman ni Abby na nagsimulang magpakalunod sa alak ang kanyang ama nang simulan ng kumpanya ni Duque ang pagpapatayo ng dam. Labis nitong ikinasama ng loob ang pagkasira ng kalapit na sapa hanggang sa maaksidente ito sa dam at malunod. Pagod na si Abby sa lugar na iyon at nais nang maglakbay, ngunit ipinaalala ni Ellen na mahalaga pa rin na may uuwian siyang tahanan. Upang pag-aanin ang loob ni Abby, nagbiro si Ellen na pareho na silang ulila ngayon, at magkasama silang nagtawanan sa gitna ng pighati. Kinabukasan, pumunta ang makapangyarihang land developer na si Richard Duque sa rancho ni Ellen kasama ang kanyang kanang kamay na si Mitch Clay. Pinilit ni Duque si Ellen na ibenta ang ari-arian dahil perpekto raw itong lokasyon para sa kanyang bagong resort. Inalok niya ito ng malaking halaga, libreng lupa sa kanyang mga estate, at lifetime VIP membership, ngunit malamig itong tinanggihan ni Ellen. Binigyang diin ng matanda na hanggat buhay siya ay hindi niya ipagbibili ang rancho sa kahit anong halaga. Sa galit ni Duque, bumalik ito sa kanyang limousine at inutusan si Mitch na paalisin si Ellen sa ari-arian sa kahit anong paraan. Nang gabing iyon, pinuno ni Ellen ng mga supply ang bag ni Abby at binigyan pa ito ng hunting knife para sa proteksyon niya. Subalit sa gabi ring iyon, pinasok ni Kyle at Dwayne, na kapwa-tauhan ni Duque, ang bahay upang saktan si Ellen at palabasing aksidente ito. Naalimpungatan si Ellen sa ingay at nahuli si Dwayne na niluluwagan ang hagdan. Kahit matanda na, madali niyang napataob ito at pinatulog gamit ang oxygen tank. Samantala, nagising naman si Abby sa ingay at hinabol siya ni Kyle sa loob ng bahay. Sa gitna ng pakikipagbuno, nakakita si Abby ng baril sa cabinet at nabaril si Kyle sa balikat. Dahil sugatan, mabilis na tumakas si Kyle habang nanginginig naman sa takot si Abby, ngunit pinakalma siya ni Ellen at sinabing siya na ang aako sa nangyari. Agad namang nagsumbong si Kyle kay Mitch, na nadismaya dahil hindi man lang kinaya ng dalawang lalaki ang isang matanda. Kinabukasan, dumating ang mga pulis sa bahay ni Ellen at inaresto si Dwayne. Ngunit sa halip na pagtuunan ang naganap na panloloob, binalikan ni Sheriff Winston ang naunang pakikipag-away ni Ellen sa gasolinahan. Dagdag pa rito, nakatuklas ang mga pulis ng 12 tanim ng marijuana sa kamalig ni Ellen. Bagamat pinaliwanag ng matanda na para sa sarili nitong gamit lang iyon. Iginiit ni Winston na labag sa batas ng Montana ang lampas sa 4 na tanim at maaari siyang makasuhan ng felony. Sa kabila ng katotohanang may 2 armadong lalaki na pumasok sa kanyang bahay, si Ellen pa ang naging may sala at inaresto. Kahit halatang hindi komportable si Deputy Henry sa utos, sinunod pa rin niya si Winston at inaresto ang matanda. Habang dinadala si Ellen palayo, naiwan si Abby na mag-isa sa rancho.
Sa loob ng bahay, nakatuklas siya ng isang lihim na silid sa ilalim ng bodega. Sa loob nito, tumambad sa kanya ang koleksyon ng mga baril, iba't ibang pasaporte, at mga lumang larawan ni Ellen na nakasuot ng unipormeng militar. Dito napagtanto ni Abby na si Ellen ay maaaring naging isang sundalo, o may mas mapanganib pa palang nakaraan. Sa presinto, napansin ng isang opisyal ang tato na tigre ni Ellen at ipinakita pa ang sarili nitong tato ni Taylor Swift bilang comparison. Sa di kalayuan, pinagbantaan ni Dwayne ang bahay ni Ellen, ngunit tanging pang-aalipusta lang sa nawasak nitong ilong ang isinagot ng matanda. Maya-maya pa ay nakapagpiyansa si Dwayne habang si Ellen naman ay naiwan sa selda. Hiningi ni Ellen kay Sheriff Winston na protektahan ang kanyang rancho at iugnay ang panluloob kay Duque, ngunit binaliwala lang ito ng sheriff. Inakusahan siya ni Ellen na nagtatrabaho para kay Duque at huling tinanong kung may plano ba itong protektahan siya ng maayos, ngunit malamig na hindi ang sagot ni Winston. Pagkatapos nito, kumuha na ng mga galon ng gasolina sina Kyle at Dwayne upang isakatuparan ang plano nilang sunugin ang bahay ni Ellen. Samantala sa istasyon, nag-alala si Henry kay Ellen kaya dinala niya ang oxygen tank nito sa selda, kung saan nadatnan niya ang matanda na nakahandusay sa sahig. Dali-dali siyang pumasok para tumulong, ngunit nilinlang lang siya ni Ellen, tinangay nito ang kanyang baril at ikinulong siya sa loob. Sa kanyang pagtakas, binalian ni Ellen ng daliri ang isang opisyal. At nang subukan siyang kuryentehin ng isang babaeng pulis, nakuha niya ang taser at ginamit ito para patumbahin ang dalawang natitirang bantay. Matapos makatakas, nagmadaling bumalik si Ellen sa kanyang rancho. Pagdating doon, ibinigay niya kay Abby ang susi ng truck at pinaalis na ito bago pa dumating ang mga pulis, ngunit tumanggi ang dalagang iwan siya. Maya-maya pa ay nilusob na ng mga pulis ang labas ng bahay ni Ellen. Kalmadong naghantay siya sa beranda. Nang kumpronte na tutukan siya ng baril ni Sheriff Winston. Madali niya itong inagawan ng armas at pinabagsak sa lupa na ikinagulat ng mga kasamahang pulis. Sa tindi ng pagkahiya, nag-utos si Winston na ilabas ang mas malalaking baril, subalit sinubukan siyang pakalmahin ni Henry at nagbabala na huwag nang palalain ang sitwasyon dahil nasa loob pa si Abby at ayaw niyang madamay ito sa putukan. Pumasok si Henry sa bahay ng walang armas upang kumbinsihin si Abby na lumabas, ngunit tumanggi ang dalaga sa takot na saktan ng mga pulis si Ellen. Upang patunayang may anomalya, ipinakita ni Abby kay Henry ang isang mapa at ang serye ng mga kakaibang insidente sa ibang mga rancho, tulad ng biglaang sunog at misteryosong pagkamatay ng mga baka, na pinalalabas lang na aksidente upang mapilitan ang mga may-ari na magbenta kay Duque. Bagamat nag-alinlangan noong una, napagtanto ni Henry na may punto ang dalaga. Bukod dito, itinaman niya ang paniniwala ni Abby na siya ang nakadiskubre sa bangkay ng ama nito. Ibinunyag ni Henry na ang mga tauhan mismo ni Duque ang unang nakakita sa bangkay. Dahil dito, tuluyan nang napatunayan ng dalawa na ang mga tao ni Duque ang pumatay sa ama ni Abby. Hindi nagtagal, dumating si Mitch kasama ang kanyang mga armadong tauhan. Alam na nasa loob pa si Abby, humingi si Sheriff Winston ng 3 minuto upang mailabas ang dalaga. Inutusan ni Winston sa radyo si Henry na dalhin na si Abby sa labas. Ngunit tumanggi si Henry at kinwestiyon kung bakit naroon ang mga tao ni Duque. Mabigat man ang loob, binigyan pa rin ni Winston si Mitch ng hudyat na sumalakay. Gusto pa ring maniwala ni Henry na mabuting tao ang sheriff at nagkakaroon lang ng pagkakamali, ngunit naniniwala si Abby na tuluyan na silang tinalikuran ni Winston at iniwan na lang upang mamatay. Walang babala, pinatumba ni Ellen si Henry upang hindi ito maging pabigat. Hinila nila ni Abby ang walang malay na pulis pababa sa lihim na silid sa ilalim ng bodega kung saan itinali nila ito upang hindi madamay sa putukan at para na rin sa sarili nitong kaligtasan. Pagkatapos ay ikinulong ni Ellen sina Abby at Henry sa loob ng kwarto. Samantala, dumarami ang mga tauhan ni Mitch sa labas, hindi na sila ordinaryong private army kundi mga sanay na mercenary. Habang naghahanda silang sumalakay, nagsimula namang maglatag si Ellen ng mga booby trap sa buong bahay. Kasabay nito, nakuha ng mga pulis ang resulta ng background check kay Ellen mula sa FBI matapos nilang isend ang larawan ng kanyang tato na tigre. Lumabas ang katotohanan na si Ellen ay mula sa Russia at dating ahente ng KGB na kilala sa bansag na Sword and Shield. Nangangahulugan na hindi lang basta marunong lumaban ng matanda, siya ay isang propesyonal na assassin.
Habang papalapit ang mga mercenary sa likod ng bahay, nakita ni Dwayne ang mga target na ginamit sa pagpapatama ng baril kung saan lahat ng bala ay sapul sa gitna. Sa tindi ng takot matapos mapagtanto kung sino ang kanilang kinakaharap, tuluyan itong nagpanik. Nagplano ang mga kalalakihan na bangguin ng kotse ang bahay, ngunit binaril ni Ellen ang gulong nito bago pa man sila makalapit. Sa likod naman, isa-isang nasilo ang mga mercenary sa mga tinanim na booby trap ni Ellen. Dahil dito, tuluyan nang naduwag si Dwayne kaya naman tumakas ito at iniwan ang kanyang mga kasamahan. Sumiklab ang kaguluhan ng paulanan ni Mitch ng bala ang bahay, kaya napilitang magtago si Ellen. Habang papalapit ang mga kalaban, binuksan ni Kyle ang pintuan sa harap ngunit sumabog ang isa pang patibong na nagpatalsik sa kanya sa damuhan. Sa wakas ay nakapasok din ang mga tauhan sa loob, subalit tahimik at dahan-daang kumikilos si Ellen sa gitna ng mga anino. Samantala, sinusubukan ni Abby na puwersahing buksan ang pinto ng lihim na silid. Kaya naman narinig ng isa sa mga mercenary ang ingay at binalak na pumasok. Kasabay nito, isa-isang pinatumba ni Ellen ang mga kalaban sa itaas nang may nakapangingilabot na katumpakan gamit ang kani-kanilang mga armas, kung saan sapat na ang tig-iisang bala sa bawat target. Sa ibaba naman, kinalagan ni Abby si Henry eksakto nang makapasok at magpaputok ang isang kalaban. Lumaban si Henry ngunit nadaig ito, kaya mabilis na pinukpok ni Abby ang salarin gamit ang isang baseball bat upang mapatumba ito. Sa kabilang bahagi ng bahay, nahihirapan ng huminga si Ellen sa tindi ng pagod. Akma niyang aabutin ang kanyang oxygen tank nang makita siya ni Mitch at paulanan ng bala. Nagawa pang magtago ni Ellen ngunit tinamaan pa rin siya, gumanti siya ng putok, subalit ginamit ni Mitch na panangga ang isang bangkay hanggang sa maubusan ng bala ang matanda. Bilib na bumanat si Mitch na mukha raw killing machine si Ellen noong kabataan niya, bago siya hinagis at tinutukan ng baril. Bago kalabitin ang gatilyo, tinanong niya si Ellen kung may huling hiling ito, at kalmadong isinagot ng matanda na asintahin ang kanyang ulo. Ngunit paglingon ni Mitch, tumambad sa kanya si Henry na nakatutok na ang baril sa kanyang mukha. Maya-maya pa, itinali ni na Ellen, Abby, at Henry si Mitch para sa interogasyon. Inalam nila kung bakit gustong-gusto siyang ipapatay ni Duque ngayon gayong kukunin na rin naman ng COPD ang rancho sa loob ng isang taon. Ibinunyag ni Mitch ang katotohanan. Baon sa utang si Duque sa mga mapanganib na tao, at kung hindi niya matatapos ang pagpapatayo ng resort bago mag-summer ay katapusan na niya. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang mapatalsik agad si Ellen. Lalong lumala ang sakit sa baga ni Ellen kaya kinailangan niya ng gamot. Habang tinutulungan siya ni Abby, aksidente nitong nasagi ang isang wine opener sa sahig na patagong kinuha at itinago ni Mitch. Sinamantala ni Mitch ang pagkakataon upang asarin si Henry na iniwan lang daw ng sariling sheriff upang mamatay. Nang mawalan ng timpi si Henry at lumapit, agad siyang inatake ni Mitch gamit ang itinagong patalim. Mabilis na bumalik sina Ellen at Abby sa silid, ngunit huli na dahil nasilaban na ni Mitch ang bahay at binitbit si Henry bilang bihag. Bagamat pinaputokan siya ng galit na si Ellen, nagawa pa ring makatakas ni Mitch palabas kung saan pinaulanan ng bala ng kanyang mga tauhan ang rancho upang walang makalabas. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, napilitang umurong ang tatlo patungo sa lihim na silid sa bodega at tumakas palabas gamit ang isang nakatagong tunnel. Habang pinapanood ni Mitch ang pagtupok sa bahay sa pag-aakalang patay na ang lahat sa loob, lumingon si Ellen sa kanyang nasusunog na rancho, wasak ang puso habang nakikitang natutupok ang lugar na kanyang minahal. Kinaumagahan, hinalughog ng mga tauhan ni Mitch ang nasunog na rancho para maghanap ng mga bangkay, habang ginagabayan naman ni Ellen sina Abby at Henry patungo sa isang nakatagong truck sa kagubatan. Habang bumabiyahe, sa wakas ay nagkwento si Ellen tungkol sa kanyang nakaraan. Ibinunyag niya na bata pa lamang siya nang damputin siya ng KGB sa kalye upang sanayin bilang asasin. Noon lang makilala niya ang kanyang asawa na nakaranas siya ng tunay na tahanan, kaya naman labis na nadurog ang kanyang puso ngayong wala na ito. Upang mapabagsak si Duque, napagtanto nilang kailangan nila ng matibay na ebidensya. Naalala ni Abby na may posibleng natuklasan ang kanyang ama bago ito namatay, kaya nagtungo sila sa trailer nito upang maghanap. Doon ay matagumpay nilang nadiskubre ang mga katibayan na nag-uugnay sa proyektong ari-arian ni Duque sa iba pang mga rancho na naunang sinira. Samantala, nakatanggap si Duque ng tawag mula sa mga Rusong pinagkakautangan niya ng pera,
na nag-uutos sa kanya na pirmahan ang kanilang mga papeles ng personal. Sa kagubatan naman, humagulgol si Abby nang tuluyan ng magsingkin sa kanya ang katotohanan. Napagtanto niya na ginugol niya ang mga nakalipas na taon sa pagkamuhi sa kanyang ama tulad ng ginagawa ng iba. Ngunit ngayon ay alam na niyang tama ang kanyang ama sa simula pa lang at hindi ito baliw. Si Duque talaga ang nasa likod ng lahat. Dahil dito, determinado na sina Abby at Ellen na pagbayarin si Duque sa lahat ng kanyang ginawa. Samantala, pinuntahan ni Henry si Sheriff Winston upang bantaan na papatungo na ang mga state police para arestuhin siya. Kinalabasan ng gabing iyon, nalaman ni Duque na buhay pa si Ellen. Maya-maya lang ay biglang namatay ang mga ilaw at isa-isang napatay ang kanyang mga bantay sa labas. Gumalaw si Ellen sa mga anino na parang multo, mabilis, tahimik, at may nakapangingilabot na katumpakan. Sa tindi ng takot, itinago ni Dwayne si Duque sa loob ng isang aparador at binigyan ito ng baril, habang siya naman ay tumayong bantay sa labas, nanginginig man ay handa sa kung ano ang darating. Kasabay nito, nagtanim si Abby ng mga bomba sa dam. Maya-maya lang ay biglang sumulpot si Kyle at ibinunyag na siya ang pumatay sa ama ng dalaga. Sinalakay at binugbog niya si Abby habang malupit na tinutuya, ngunit nailabas ni Abby ang hunting knife na ibinigay sa kanya ni Ellen at isinaksak ito sa tiyan ni Kyle. Samantala sa mansyon ni Duque, patay na ang lahat ng mga gwardya. Nang may lumapit sa aparador, nagpanik si Duque at walang habas na nagpaputok hanggang sa maubusan ng bala. Pagkabukas ng pinto, tumambad si Ellen na nakatutok ang baril, ngunit ibinunyag nitong hindi si Duque ang sadya niya kundi si Mitch. Nang dumating si Mitch, naging malinaw na personal ang laban dahil sa pagsunog nito sa kanyang bahay. Binaril siya ni Ellen sa kamay upang maagawan ng armas. Hinamon ni Mitch ang matanda na lumaban ng tapatan, at tinanggap naman ito ni Ellen. Bagamat nalamangan noong una, nagawang dukutin ni Ellen ang isang mata ni Mitch, at nang tangkaing manaksak ng lalaki, pinalad itong mabaligtad ni Ellen gamit ang sarili nitong patalim upang tuluyan itong mapatay. Pagkatapos ay isinama ni Ellen si Duque sa liblib na lugar. Binigyan niya ng go signal si Abby na agad namang pinasabog ang dam. Habang nagmumura si Duque sa galit, dumating ang isa sa mga Rusong pinagkakautangan niya upang kunin ang nilagdaang papeles. Agad nitong nakilala at nirespeto si Ellen nang kausapin siya nito sa wikang Ruso. Napangiti si Duque sa pag-aakalang papatayin ng lalaki ang matanda, ngunit mas matindi pa rito ang sasapitin niya. Hinayaan lang ni Ellen na tangayin ng Ruso si Duque, dahil alam na alam niya kung anong malupit na tadhana ang naghihintay dito. Nang maglaon, nabasa ni Abby sa pahayagan na nananatili pa ring nawawala si Duque matapos ang naganap na masaker. Dumating naman si Henry, na ngayon ay bagong sheriff na ng bayan upang ihatid ang mga gamot ni Ellen. Bago lisanin ni na Ellen at Abby ang bayan, nagpalitan sina Henry at Abby ng isang mainit na pamamaalam. Gamit ang trailer ng ama ni Abby, sa wakas ay nakapagdesisyon ang dalawa na harapin ang kanilang bagong simula at naglakbay patungo sa Machu Picchu.